Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Becca, nakatira sa Kalumpang, Marikina City. Isa ako sa mga milyon ninyong subscribers at ako yung madalas na magtanong sa inyo kung saan magpapadala ng aking sulat. Buti na lang at ang isa sa mga staff ninyo ang nag-reply sa akin at tinulungan niya akong maipadala sa programa ninyo ang aking sulat. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na kinakabahan akong mag-share ng aking karanasan kasi hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng tao sa maririnig nila. Pero sa huli nag-decide na akong tapusin na po ito para mailabas ko na ang dapat kong ilabas sa aking saloobin. Ang kwentong ito ay naglalaman ng sensitibo at sexual na paksa kaya hindi ito pwede sa mga bata. Papa Dudut, galing ako sa mahirap na pamilya na palaging nag-aaway ang mga magulang dahil hindi sapat ang pera sa panggastos sa araw-araw namin. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Yung mga magulang ko ay masyadong toxic na tipong kaunting pagkakamali mo lamang ay wala kang ibang matatanggap kundi ang paninisi at sandamakmak na sermon. Pinalaki naman kaming maayos, yun nga lang Papa Dudut ay hindi katulad sa iba na malapit at open sa mga magulang. Malayo ang loob ko sa mga magulang ko kasi sa paningin nila ay wala na akong nagawang tama. Nainggit nga ako sa iba kasi best friend nila ang mismong magulang nila at hindi sila nahihiya na i-open lahat ng problema nila. Nagumpisa ang lahat noong grade 7 ako at nasa 13 years old pa lamang ako noon nang galawin ako ng aking ama. Oo, sariling dugo at laman niya. Ginalaw niya. Siya mismo ang sumira at nagwasak ng kinabukasan ko. Palaging kaming dalawa lang ang naiiwan noon sa bahay kaya malaya siyang gawin ang masamang balak niya sa akin. Bakit hindi ako nanlaban katulad ng sinasabi ng ibang mga biktima ng pangahalay kapag nandun ka na sa mismong sitwasyon? Ay hindi mo na magawang makapanlaban dahil inuunahan ka na ng takot at tanging iyak na lamang ang magagawa mo. Naulit yon ng naulit hanggang sa mag-grade 8 na ako. Kung hindi siya lasing ay sabog siya sa ipinagbabawal na gamot na impluwensya ng mga kaibigan niya. Kung minsan pa nga ay sa bahay sila nagsisesyon ng kanilang demonyong bisyo. Papa Dudut, sobrang depressed ako noon at tuluyan na akong nawala ng self-confidence. Napakiramdam ko ay hindi na ako nabibilang sa mga dalagang kaibigan ko na malilinis ang puri. Diring-diri ako sa sarili ko. Hindi ako nagsusumbong kahit na kanino at kahit sa mga kapatid ko kasi masyado pa sila mga bata noon. Hindi din ako nagsusumbong sa nanay ko dahil alam na alam kong pagagalitan niya ako at sesermonan lang. At hindi ako komportable na sa kanya ako mag-open up ng problema kong yon dahil lihim akong nagagalit sa kanya. Dahil sa sobrang busy niya ay hindi na niya nakakamusta ang mga anak niya kung okay ba. O kaya naman ay makiramdam
kung may kakaiba bang nangyayari. Inipon ko na lang ang lahat ng galit at sama ng loob ko sa ginagawa sa akin ng sarili kong ama at tanging ang Diyos na lamang ang nakakausap ko tungkol dito kapag ako ay nagdarasal. Umiiyak ako sa Kanya kung bakit sa akin nangyari ito. Wala akong malapitan at wala akong masabihan. Nawala ang mga pangarap ko sa buhay. At ayoko nang mabuhay pa ng panahong yon. Pakiramdam ko na napakahina ng ulo ko dahil wala akong tapang para isiwalat ang kinikimkim ko. At wala na akong silbi sa mundong ito. Dito rin nagsimulang gumulo ang utak ko. Hindi ko alam kung bakit ito nangyari. Wala akong malapitan at wala akong masabihan. Nawala ang mga pangarap ko sa buhay at ayoko nang mabuhay pa ng mga panahong yon. Pakiramdam ko na napakahina ng ulo ko. Dahil wala akong tapang para isiwalat ang kinikimkim ko at wala na akong silbi sa mundo. Dito rin nagsimulang gumulo ang utak ko. Hindi ko alam kung bakit ito nangyari. Pero parang nawala ako sa katinoan. Nagsimula ako magkaroon ng hallucinations. Nagsimula sa mga naririnig kong boses na hindi ko alam kung kanino nanggaling. Tinatawag ang pangalan ko, minsan ay boses ng babae at minsan ay boses ng lalaki. At isa lang ang sinasabi nila sa akin, magpakamatay daw ako para matapos na ang paghihirap ko. Hindi nga nagtagal ay nagsimula na rin akong makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Nagsimula ito sa anino hanggang sa unti-unting naging figurang itim hanggang sa nagaan yung tao na ito na may maitim na balat at pulang mga mata. Tuwing 3:00 ng madaling araw ay nagigising ako pero hindi ko may galaw ang aking katawan. Tapos ay bigla ko na lamang nakikita yung nilalang na yon na parang gagambang gumagapang sa kisame habang nakatingin sa akin sa ibaba. Dahil sa matinding takot, gabi-gabi akong sumisigaw. Nagigising naman sina mama at papa at mga kapatid ko. At palagi akong pinagagalitan at tinahataw ng sinturon ni papa. Lalo na kapag lasing siya at kakatulog lang niya. Samantala ng mga panahong yon, hindi ko na alam kung ano ang realidad at ang tingin sa akin ng pamilya ko ay nababaliw na. Sa kabilang banda dahil sa mga nangyayaring kababalaghan papadudot o hallucination ay nakaapekto sa akin ito ng malaki sa pag-aaral. Buti na lamang at mabait ang mga teachers ko at hindi ako binagsak sa grade 8 pero lahat ng final grades ko sa bawat subject ay nasa 75 hanggang 76. Dahil dito, from section 3 ay napunta pa ako sa pinaka-last section nang nag-enroll na ako sa grade 9. Hindi naman nagalit si mama sa paglagapak ng grades ko. Pero labis siyang nag-aalala na noon sa akin. Kaya madalas niya akong tanungin noon. Pero papadudot, hindi ko masabi talaga kay mama na biktima ako ng pangahalay ng sarili kong ama. Samantala bakasyon noon at kaka-enroll lang sa akin ni mama sa grade 9. Lumipat kami ng bahay at doon nga ay nakilala ko ang nobyo kong si Marlon. Nalaman agad yon ng mga magulang ko at isang araw ay nahuli nila kaming nag-uusap sa gate namin. Galit na galit ang nanay ko na ginagatungan naman ng tatay ko. Kaya lalo pang nagagalit ang nanay ko na umabot na sa puntong sinabunutan niya ako sa harapan ng nobyo ko at pinagmumura ko. Kinalagkad niya ako papasok sa bahay habang hila-hila niya ang mahaba kong buhok. Walang nagawa ang nobyo ko kundi ang maawa at panoorin na lamang ako habang papasok sa bahay dahil pinagmumura din siya ng tatay ko at binantaan. At tulad nga ng inaasahan, sinermonan ako at panaymura ang inabot ko sa loob ng bahay. Sobrang napahiya ako sa nobyo ko kaya wala akong ginawa kundi ang umiyak. Wala naman akong ginawang mali kundi ang magmahal lamang na sa tingin ko ay normal lang naman sa isang teenager.
Sa isip kasi ng mga magulang ko ay mag-aasawa na agad ako kaya ganoon ang galit nila. Kaya napagdesisyonan nila na ilayo muna ako pansamantala para dalhin sa probinsya. Pero dahil sa bakasyon pa ng mga panahong yon, ay doon muna ako dinala sa bahay ng tita ko, kapatid ng nanay ko, para mag-alaga muna sa mga pinsang kong maliliit pa. At babalikan daw ako doon ng tatay ko para ihatid na sa probinsya. Siyempre ang sinabi nilang dahilan sa mga tao doon ay naglalandi daw ako at mag-aasawa na, kaya ako ay pinatapon sa probinsya. Black sheep ang turing sa akin ng pamilya ko at pariwara naman ang tingin sa akin ng mga kamag-anak ko. Madalas akong ikumpara ng nanay ko sa mga pinsang ko na mga honor student na mababait at masunurin daw sa magulang. Hindi daw katulad ko na matigas ang ulo. Kaya naman doon niya ako ipapatapon sa probinsya sa bahay ng ate niya na isang guro sa lilipatang kong school para na din daw mabantayan ako. Pero dahil nga kulang pa ang pamasahe namin pauwi ng probinsya, ay doon daw muna ako sa isang kapatid niya habang naghihintay pa daw at hindi na ako makipagkita pa kay Marlon. Simula pala nang umalis ako sa amin, ay wala na ako naging balita pa kay Marlon. Habang nag-aantay nga ng pamasahe ay pinag-alaga muna ako ng mga pinsang ko doon sa isa kong tita. Kahit malungkot ang nangyari sa akin, sa bahay ay pinipilit kong sumaya. At sa wakas ay nakawala na din ako sa impyernong bahay namin at lalong-lalo na sa demonyo kong ama. Kasama ko sa bahay na yon ang dalawa ko pang pinsan na mas matatanda sa akin. Kaya sa isip-isip ko ay malilibang ako doon dahil may mga kasama naman pala ako. Kasama ko yung pinsan kong lalaki si Brandon, nanay niya, yung tutuluyan ko sa probinsya. Nagtatrabaho siya ng mga panahon na yon sa isang fast food chain. Kaya nakituloy muna siya doon sa tita ko. Kasama din namin ang isa kong pinsan na babae si Mika, na anak naman ng kapatid na lalaki ng nanay ko. Magkasundo silang dalawa ni Brandon at Mika dahil iisa lang ang mga gusto nilang tugtugin. Yung in dati, yung mga alternative rock. Madalas din akong hindi makarelate sa mga pinag-uusapan nila. Kasi hindi ko naman kilala ang lahat ng mga sikat na banda noon. Kaya madalas din akong out of place sa mga pinag-uusapan nila. Isang gabi ay nanalo sa sabong ang tito ko kaya nanlibre siya sa amin ng lechong manok at ng alak na maiinom. 15 anyos pa lamang ako noon kaya hindi pa ako nakakainom ng kahit na anong alak. Pero sabi ng tito ko ay okay lang daw yon kasi light beer lang naman daw at isa pa ay nasa loob naman daw kami ng pamamahay niya. So 3 kaming naginuman noon. Si Brandon, si Mika at ako. Masaya kaming nagkwentuhan at nagtawanan ng gabing yon. Habang nagpapatugtog naman sila Mika ng rock music na paborito nila. Hindi ko alam kung bakit pero nalasing ako ng gabi na yon at hilong-hilo ako. Baka dahil din first time kong uminom kaya ganon. Ganon din naman si Mika na pulang-pula na rin ang mukha sa pagkalasing. Kaya nauna na siyang natulog sa kwarto namin. Nagligpit na ako ng mga pinag-inuman namin at sunod na din na humiga sa kwarto katabi si Mika. Mga ilang minuto lang ang lumipas. Ay tumabi sa gilid ko si Brandon na ikinagulat ko naman. At dahil magpinsa naman kami ay hindi ko yon binigyan ng mali siya hanggang sa nakatulog na nga ako. Hindi nagtagal ay nanaginip ako. Nasa isang madilim na lugar daw ako. Parang hallway tapos habang naglalakad ay biglang may nag-jump scare sa akin. Na itim na nilalang na may pulang mata. Dahil doon ay bigla akong nagising sa bangungot kong yon pero lalo akong nagulat. Nang may humahalik na sa leeg ko habang hinihimas ang dibdib ko. Nanlaki ang mga mata ko si Brandon na pinsan ko ang gumagawa nun sa akin. Agad naman akong napabalikwas sa hinihigaan ko. Para sipain at itulak siya pero buong lakas niya akong pinigilan. Lalo akong nahilo sa ginawa niyang yon at naubusan ng lakas para lumaban pa habang nahubad na niya ang short ko.
Ginising ko si Mika para humingi ng saklolo pero tulog na tulog ito sa kalasingan. Huwag kang magsusumbong, Becca. Kasi kung hindi ay mamamatay ka. Huwag ka na lang maingay dyan. Bitawan mo ko. Lumayo ka sa akin, napakahayop mo. Tanging iyak na lang ang nagawa ko habang ginagawa niya ang kahayupan niya. Tinakpan niya pa ang bibig ko ng malapad niyang kamay para walang makarinig sa akin. Napakalupit ng tadhana sa akin. Nahalay na naman ako ng sarili kong kadugo. O sadya lang talaga akong mahina na alam nila na ako yung taong walang kakayahang magsumbong. Akala ko ay makaka-recover na ako sa depression na pinagdadaanan ko. Pero malaking pagkakamali pala yon. At mas nadagdagan pa nga. Nagsimula nang magbago ang ugali ko. Lalo kong itinuring ang sarili ko na patapon at madumi. Nagalit na din ako sa Diyos dahil hinayaan niya itong mangyari sa akin. Sa kabilang banda, nanatili ako sa probinsya kahit para sobrang depressed na ako sa buhay. Pilit pa rin akong pinag-aral ng mga magulang ko kahit na parang hindi ko kayang magpatuloy ng grade 9. Nagsuggest naman noon ang tito ko kay mama. Nadalhin daw ako sa psychiatrist kasi palala ng palala ang sitwasyon ko. Sinubukan akong dalhin noon sa mental institution para i-check up pero wala ring nangyari dahil hindi ako nag-o-open noon sa mga nangyari sa akin. Lalo pat ilang beses akong hinalay ni Brandon. Sobrang helpless ako at hindi ko maipagtanggol ang sarili ko kasi sobrang lakas ng pinsan ko kaya kinimkim ko sa aking sarili ang bangungot na nararanasan ko. Sa kabilang banda, kahit nabagsak sa buhay ay tumira naman ako sa isa ko pang tita na kapatid ni mama dahil hindi ko na matiis ang pambababoy sa akin ni Brandon. Bagamat hindi ko sinabi sa kanya na nire-rape ako ng sarili kong pinsan ay sinabi ko sa kanya na hindi ko siya close at ayoko siyang makasama sa bahay. Kaya aminin kong nakahinga ko ng maluwag nang tanggapin ako ni tita sa kanyang bahay malayo sa bahay ni tito at ni Brandon. Bilang pagtanaw naman ng utang na loob kay tita ay naging masunurin pa rin ako sa tita ko sa lahat ng mga bagay na ipinag-uutos niya sa akin. Madaling araw pa lamang ay nagluluto na ako ng babaunin namin sa school at nag-iigib ng panligo niya. Pero may plano ako. Magpapasaway ako lalo dito dahil siya ang nanay ng pinsang kong nang walang hiya sa akin. Kahit ma-high blood lang siya sa akin, araw-araw ay okay na yon sa akin bilang paghihiganti. Tinatapos ko ang mga gawaing bahay, lahat ng utos ng tita ko ay sinusunod ko kahit na mistula na akong alipin niya. Pero kahit na anong limot ang gawin ko ay nagmamarka na sa kaluluwa ko ang mga pangbababoy na naranasan ng katawan ko. Habang nag-aaral ako doon ay lihim akong naninigarilyo, nagiinom at napabarkada na ikinaiinit naman ang ulo ng tita ko. Ayun yung paraan ko para makalimot kahit papaano sa depression na pinagdadaanan ko. Naroon na kumukupit ako ng mga pagkain sa tindahan niya at ipinamimigay ko sa mga kaklase kong walang baon. Nangungupit din ako ng kaha ng sigarilyo, madalas ay ipinamimigay sa mga barkada ko kaya naman tuwang-tuwa sila dahil libre lagi ang sigarilyo nila. Ginagawa ko yon para mabankrupt ang tindahan ng tito ko. Kumukupit din ako ng pera sa pitaka niya kaya palagi siyang nagtataka na nagkukulang ang pera niya. Nalaman niya lahat yon. At abot langit ang galit niya sa akin kaya sinusumbong niya sa nanay ko. Pauwi na daw ako sa bahay namin dahil ayaw niya daw mamatay ng maaga sa konsumisyon. Hanggang sa isang araw ay naglayas ako kasi nabalitaan ko sa mga kakilala ko. Sinabi daw sa kanila ng tita ko na napakatamad ko daw sa bahay kahit na hindi naman yon totoo. Sakto naman at walang pasok doon kaya doon muna ako sa kaklase ko nakitulog kay Andrea at kay Rosel. Tinuturing ko na silang matalik na kaibigan kaya naman ay ikinuwento ko ang pambababoy sa akin ng pinsang ko na anak ng dati nilang teacher. Dati kasi nilang advisor yung tito ko noong grade 7 pa lamang sila kaya kilala nila ito. Gulat na gulat naman sila
sa ikinuwento ko at halos hindi sila makapaniwala. Papadudot buong tapang ako nagkwento sa unang pagkakataon. Kaya naman buhos ang luha ko. Dala na din ang bigat ng damdamin ko. Dinamayan naman ako ng dalawa kong kaibigan na awang-awa sa akin. Pero pagsapit ng hapon ay may nakapagsumbong sa tita ko na nakita ako doon sa lugar ng mga kaibigan ko kaya agad naman akong sinugod nito at kinaladkad habang sabunot niya ang buhok ko. Oo, maraming tao sa paligid at sobra akong napahiya sa sinapit ko. Hanggang sa nakarating kami ng bahay, inihanda ng tita ko ang plancha at sinaksak para uminit ito. Galit na galit siya sa mga pinaggagawa ko. Pinaso niya ang palad ko bilang parusa sa mga pangungupit ko sa pera sa tindahan niya. Pinagmumuran niya ako at pilit niya akong pinaamin kung ano daw ba ang problema ko at nagkaganon ako. Lakas loob ko nang inamin sa kanya para matapos na. Ginalaw po ako ni Kuya Brandon, ang sabi ko. Siya naman ay nagulat at hindi makapaniwala. Ano? Ulitin mo ang sinabi mong sinungaling ka. Si tita na hinahagupit na naman ako ng bakal na hanger na hawak niya. Hinalay po ako ni Kuya Brandon. Iyak ako ng iyak lalo na at pakiramdam ko ay nawawala na ako ng malay at kinakapos ng hininga pero hindi ko iniinda. Idagdag mo pa yung paso sa palad ko na gawa ng plancha at hapdi ng bakal na hanger na humahampas sa katawan ko. Tinawagan naman ni tita si Tito para sabihin ang ginawa kong pag-amin. Pagkatapos ay tinawagan din niya si Brandon na noon ay nasa lolo ko nakatira. Tinanong ni tita kay Brandon kung totoo daw ba ang sinabi ko. Naku tita, huwag kang maniwala dyan, napakasinungaling ng babae na yan. Sabi ni Brandon na naka-loudspeaker para madinig ko. Paulit-ulit ko namang sinabi na hindi ako nagsisinungaling at gumawa ng kwento lang. At totoo lahat ng sinabi ko pero ayaw nilang maniwala sa akin. Inagaw pa ng lolo ko yung cellphone ni Brandon para kausapin ako. Beka apo, magsabi ka ng totoo. Masama ang magsinungaling, hindi maganda ang iniimbento mo. Mahinahon na sinabi ng lolo ko. Pero tanging iyak na lamang ang naisagot ko dahil lalo akong nawala ng pag-asang may maniniwala pa sa akin. Tinawagan niya din ang nanay ko at sinabi ang ibinunyag ko. Naku ate, hindi ko alam. Wala naman niyang sinasabi sa akin at wala akong alam. Ganyan ang napapala ng katigasan ng ulo niyan. Natapos ang pag-uusap nila na sinungaling pa din ako sa mata nila. Wala akong kakampi kahit sarili kong ina. Ilang linggo lang ang lumipas ay nabalitaan kong pupunta raw si Brandon para kausapin ang tiyahin ko. Na siyang ikinabahala ko dahil natatakot ako sa pwede niyang gawin ngayong nagsumbong ako. At nang dumating siya at nagharap kami ay umakto siyang parang walang nangyari. Sa harap ni tita ay hindi niya ako pinapansin. Pero isang hapon ay pumunta ng bayan si tita para mamili at dalawa lang kaming naiwan ni Brandon sa bahay. Nasa kusina ako noon at naguhugas ng plato. Nagulat pa ako kasi bigla siyang sumulpot sa pinto ng kusina na maalademonyo ang ngiti na unti-unting papalapit sa akin. Para bang mabibingin naman ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Ano ha? Pasumbong-sumbong ka pa? Akala mo naman may maniniwala sa'yo. Sabi niya sabay sakal sa leeg ko. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya pero mahigpit ang pagkakahawak niya. Tinanggal niya ang kamay niya sa leeg ko at pilit akong hinahalik-halikan. Pero tinulak ko siya at tumalikod ako sa kanya na akmang aalis na. Pero hinawakan niya ako sa braso at binuhat sa ibabaw ng lamesa. Sa puntong ito ay tumulo na ang luha ko. Ipinasok niya ang kamay niya sa short ko papunta sa maselang bahagi ng katawan ko. At pilit niyang ipinasok ang daliri niya doon. Pumiglas-piglas ako habang umiiyak at minumura siya. Baboy ka, demonyo ka! Sigaw ko, sa kanya tinanggal ang kamay niya sa short ko at gumiti ng nakakaloko saka umalis. Naiwan naman akong umiiyak pa din. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hinayaan kong mangyari ang mga bagay na ito sa akin. Gayong pwedeng-pwede kong itarak sa kanya ang kutsilyo
na nakasalansan lamang sa kusina. Pero hindi dahil puro iyak lang ang nagawa ko. Sa sobrang galit ko ay nakapagsalita ako ng hindi maganda. Mamamatay ka, Brandon. Hindi man ngayon pero mamamatay ka. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Buong galit kong sinambit. Natapos ang school year, bumalik na nga ako sa bahay namin sa magulang ko at mabigat man ang loob ko pero wala akong magagawa. Grade 10 na ako noon at naulit ang pangahalay sa akin ng ama ko na palaging nasa impluwensya ng alak at droga. Hindi ko din sinasadya na sa sobrang galit ko at hindi ko na talaga kaya ang ginagawa ng ama ko sa akin ay sinumpa ko din siya na mamamatay ka. Mamamatay ka din, mamamatay kayong bumababoy sa akin. Hanggang sa mag-senior high school na ako, napabarkada ako at palaging umiinom. Yun kasi ang escape ko para hindi magstay sa bahay namin at hindi ko makasama ang tatay ko. Madalas din akong nakikitulog sa mga kaklase ko kasi ayaw kong umuwi sa amin. Nag-stop ako ng grade 12 dahil wala ng perang pampaaral sa akin ng nanay ko. Siyempre lalo akong naging layas para lamang matakasan ng hayop kong ama. Hanggang sa nakilala ko si Darius. Naging mag-boyfriend kami at madalas akong nasa apartment niya. Naikwento ko sa kanyang lahat ng nangyari sa akin. Dahil bilang girlfriend ay ayokong maglihim sa kanya at tinanggap naman niya ako. Tumagal ang relasyon namin at umabot na nga ng 1 taon ang setup namin na yon. Na palagi akong bumibisita sa apartment niya tulad ng ginagawa ng ibang magkasintahan ay may nangyayari na sa amin madalas. Hanggang sa nabuntis ako at akala ko ay magiging masaya ang lahat. Pero nang sinabi ko kay Darius na buntis ako ay akala ko ay matutuwa ito. Pero iba ang napala ko. Kundi pag-amin niya sa akin na may matagal na daw siyang kasintahan at 6 years na sila. Hindi niya daw ito kayang iwan dahil malapit na daw silang magpakasal. At malaki daw ang utang na loob niya doon dahil yun daw ang nagpaaral sa kanya. Hindi niya daw ako mapapanagutan sa dinadala ko pero magsusustento daw siya. Nagsakluban ako ng langit at lupa sa mga narinig ko. Parang gusto ko na lang mamatay na mga oras na yon. Nanlumo ako dahil halos 2 taon na pala na niloloko niya ako. Hanggang sa mga anak ako at tinupad naman ni Darius ang sustentong ipinangako niya. Pero sa umpisa lang pala yon. Napilitan akong magtrabaho para sa anak ko kahit kapapanganak ko pa lamang. Nandun yung puyat akong umuuwi ng bahay dahil panggabi ang trabaho ko. Pero tiniis ko yon alang-alang sa anak ko. Ayokong magutom ang anak ko dahil yun na lang ang natitirang meron ako. Noong unang 2 buwan ay sa akin kumukuha ng gatas ang anak ko pero habang nagpapadede ako sa anak ko ay nakaramdam ako ng kakaiba. Hanggang sa mapagtanto kong umaryanan na naman ang aking hallucination. May nakita ulit akong nilalang na itim ang balat at pula ang mga mata. Pagkatapos ay merong 2 sungay sa noo. Sa buntong yun ay alam kong demonyo yung nakamasid sa gilid na pinagmamasdan ang dibdib ko. Kaya agad ko itong tinakpan ng lampin at napagdesisyonan kong mag-breast pump na lamang sa susunod. Dahil sa panlolokong ginawa sa akin ni Darius, ay abot langit din ang galit ko sa kanya. Dahil hinayaan niya kami ng anak niya at hindi na muling nagparamdam. Mas pinili niya yung girlfriend niya kahit may bata na nangangailangan ng pag-aaruga niya bilang isang ama. Naawa ko sa anak ko kasi nadamay pa siya sa lahat. Mag-isa kong nilabanan lahat ng hirap para lamang sa anak ko. Mas lalo pang nagpahirap ang postpartum na pinagdaanan ko. May mga oras na hindi ko na alam kung kanino ako hihingin ng tulong kaya minsan ay hindi ko na talaga kaya dahil parang mababaliw na ako. Dahil kahit taon na ang lumipas ay hindi pa rin ako makamove on sa relasyon namin ni Darius. Siya kasi ang first love ko dahil hindi ko din natanggap na pinabayaan niya ako. Pati na ang anak ko ay naisama ko siya sa sumpa ko. Ang sabi ko ay hindi sila magkakaanak ng girlfriend niya at maghiwalay din sila. Pakiramdam ko ay wala siyang karapatang sumaya dahil sa ginawa niya sa akin. Lumipas ang 2 taon sa tulong ng nanay at kapatid ko ay nakapagtrabaho ako ng maayos dahil sila ang nagbabantay habang nasa trabaho ako. Dahil nga nakakatulong na ako sa mga gastusin sa bahay ay bumait na sa akin ang nanay ko. Nang mga panahong ding yon ay nagkasakit na ang tatay ko. Palagi siyang sumusuka
at nakaratay na lamang sa higaan. Ako din ang kasakasama ng nanay ko nang makonfine ng tatay ko sa ospital. At na-diagnose nga ito na may colon cancer. Ayaw niyang magpa-opera kaya sinunod na lamang namin ang gusto niyang iuwi na lang siya ng bahay. Buwan na ngang lumipas ay nalagutan na ito ng hininga. Wala man siyang nasambit sa akin na salitang patawad pero napatawad ko na siya bago pa man siya mamatay. Ibinili niya din sa akin ilang araw bago siya mawala na huwag ko daw pababayaan ang anak ko. Ilang buwan simula nang mamatay ang tatay ko ay nakilala ko naman si River. Hindi ko itinago sa kanya ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Tanggap niya ako ng buo pati ang anak ko na noon ay 2 taon pa lamang. Nanirahan kami sa Maynila at siya ang nagtatrabaho habang ako naman ay nagbabantay sa anak ko. Pero dahil maliit lang ang sinasahod niya ay napilitan na din akong magtrabaho dahil hindi ko naman pwedeng iasa lahat sa kanya ang mga gastusin. Dahil wala pa naman kaming sariling anak at kung tutuusin ay hindi naman niya responsibilidad ang anak ko. Pero kahit na ganoon ay itinuring pa din naman niya itong parang tunay na anak. Papadudot 7 taon na ang anak ko noon at nagkaroon kami ulit ng komunikasyon ni Darius. Kinamusta niya kami at sinabi kong may asawa na ako at siya ang tumatayong ama nito na dapat ay siya. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya sa akin. Nangako pa siya na sa susunod na buwan daw ay makikipagkita siya sa anak niya at may kailangan lang daw silang anihin sa sakahan. Sa probinsya na daw siya naninirahan at nagpakalayo-layo dahil hindi sila ang nagkatuluyan ng girlfriend niya. Nalaman pala nito na nagkaanak siya sa iba. Dahil hindi ito natanggap ni Darius ay minabuti niyang sa probinsya na lamang tumira at pagsasaka ang kinabuhay niya na pagmamay-ari naman ng matalik niyang kaibigan. Tuwang-tuwa ang anak ko nang malamang magkikita na sila ng ama niya dahil sa mga litrato lamang sa Facebook niya ito nakikita. Pero pagsapit ng sumunod na buwan ay masamang balitang nakarating sa akin. Namatay na daw si Darius dahil nasagi siya ng humaharurot na bus habang nagmamaneho ng motorsiklo at walang helmet. Tuminapon daw ito sa malayo at sa kasamaang palad ay may kasunod pa palang puting van. Ang tuluyang nakasagasa sa kanya dahilan ng pagkawasak ng mukha niya at pagkalat ng mga utak niya sa kalsada. Nakaramdam ako ng lungkot sa malagim na nangyari sa kanya. Hindi dahil sa may nararamdaman pa ako sa kanya, kundi dahil wala na ang ama ng anak ko. Pumunta kami ng anak ko sa burol niya at ito ang una at huling pagkikita nila ng anak niya. Nung una ay ayaw paniwalaan ng pamilya ni Darius na may anak talaga ito. Pero nang makalapit ang tatay ni Darius sa anak ko ay agad niyang hinawi ang buhok nito sa noo at tinignan kung may puyo din ba ito na katulad ng sa kanya. Napangiti at parang proud pa na ipinakita niya din ang puyo niya sa noo dahil parehas sila ng apo niya na may puyo sa gitna ng noo. At isa pa ay kamukhang kamukha ng anak ko yung pinsan niya na animoy pinagbiyak na bunga. Para silang magkuya kapag magkadikit. Nakakalungkot lang dahil hindi na sila nakapagkita ni Darius. Madaming panahon ang nasayang pero nagpapasalamat pa din ako sa kanya dahil iniwanan niya ako ng dahilan para lumakas ang loob ko sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ko. At kung tatanungin niyo naman ako kung ano ang nangyari sa pinsang kong si Brandon, hindi naman siya namatay. Buhay na buhay pa siya at may sarili na ding asawa at mga anak. Pero nabalitaan ko na namatayan siya ng bunsong anak dahil nagkaroon ito ng buong dugo sa ulo gawa ng malakas na pagkakabagok. Nakakulong na rin daw ito ngayon sa kasong rape at sexual assault. Sa puntong yon ay nakahinga na ako ng maluwag dahil nagkaroon ng hustisya ang nangyari sa akin. Nawala na rin ang hallucinations ko. Samantala ayokong sabihin na dahil sa mga binitawan kong sumpa. Kaya nangyari ang lahat ng yon sa kanila at hindi din ako sigurado kung sumpa ba talaga ang mga nasabi ko. Pero may mga pagkakataon din na gusto kong maniwala dahil may kasabihan na huwag ka daw magbibitaw ng masasamang salita kapag galit ka dahil minsan ay nagkakatotoo daw ito. Sa mga magulang dyan o kapatid ay bantayan ninyong mabuti ang mga kapatid o anak ninyong babae. Tandaan ninyo na kung sino ang mahihina ay sila
ang sinasamantala. Huwag na huwag ninyong ipagkakatiwala kahit sa mismong kadugo ninyo ang mga anak ninyong babae. At huwag nyo ding hahayaan na lumayo ang loob niya sa iyo to the point na hindi ka na niya kayang pagkatiwalaan sa mga pinakakatagong problema at sekreto niya. Kausapin din ng maayos kung nagkakamali siya at huwag laging pagalit agad ang ibubungad sa kanya. Para sa mga biktima naman ng pang-aabuso, ay huwag niyo akong tularan na naging mahina at hindi lumalaban. Iba na ang panahon ngayon, mas pinakikinggan na ang mga kabataan. Madali nang kumuha ng mga litrato at video para may panlaban kayo na pruweba. Dahil kung magpapatalo kayo at mananahimik habang buhay niyong dadalhin ng multong bumabagabag sa isip at sa puso ninyo. Hindi ko alam kung may mapupulot po kayong aral sa kwento ko pero nagpapasalamat ako sa matyaga ninyong pakikinig. Muli maraming salamat in advance kung mapipili po ninyong basahin. More power and God bless sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Becca. Ganito ang nararanasan ng karamihan sa mga biktima ng mga sexual harassment. Naunahan po sila ng takot dahil iniisip nila na mas malakas sa kanila ang lalaking bumaboy sa kanila. Pero kung ikaw ay biktima ay huwag mong hayaan na paulit-ulit na gawin ito sa iyo. Maging matapang at matatag ka. Magsumbong ka agad sa mga kinakaukulan. Kahit wala pang maniwala sa iyo o kahit na mas kinakampihan pa ng mga tao yung lalaking humalay sa iyo, magsumbong ka pa rin. Ikaw ang unang makakapigil sa bangungot na yan. Basta maging matapang at matalino ka lamang. Samantala kapag may nagsumbong sa atin na sila ay hinalay o pinagsamantalahan ay huwag natin silang tawanan, libakin o sisihin. Pakinggan natin sila. Tulungan natin sila sa abot ng ating makakaya at huwag natin silang pabayaan. Mahirap ang maging biktima ng pangahalay dahil nauuwi ito sa matinding trauma na minsan ay nauuwi sa matinding depression at pagkabaliw. Huwag nating hayaan na mauwi sa hallucination tulad ng naranasan ni Becca na nawala sa realidad dahil sa matinding trauma. Lend a hand on the victim at tulungan natin silang makamit ang hustisya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina
Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut